Si Cyrus Sylvester Guanson ay nabigyan ng kakaibang misyon ng kanyang ama, si Sylvester Guason. Si Sylvester ang presidente at chairman of director ng Bank of Alliance at si Cyrus naman ang isa sa mga bagong corporate lawyers na humahawak sa mga legal matters ng bangko. Wala pang pwesto si Cyrus sa bangko dahil kapapasa pa lamang niya sa bar. Nasa top 10 siya ng mga pumasa. Pang-anim, ang goal niya sana ay top notcher para sabi nga ng kanyang papa, good enough na rin ang mapabilang man lang sa top 10. Wala pang kalahating taon sa kanyang trabaho, ay heto at mapapasabak na nga si Cyrus sa kakaibang misyon. Ang misyon na ito ay ilang araw nang pinag-uusapan at pinagtatalunan ng mag-ama. Kahit nasa gitna sila ng golf course, nagre-relax sa pamamagitan ng paglalakad kaysa na maghataw ng bola. Si Cyrus kung tutuusin ay magiging magaling na golf player kung siseryosohin lamang sana ng binata. Pero ang pagparito niya sa golf course ay bilang pag-i-encourage lamang sa kanyang papa na magkaroon naman ng anumang form of exercise. Ang talagang sport na gusto ni Cyrus ay diving at swimming. Ang paborito ng diving spots ay nasa karagatan ng Sulu. Si Sylvester Guanson na ang edad ay times 2 sa edad ni Cyrus ay nangangarib na magkaroon ng beer belly kung pati ang paglalakad sa golf course at paghahataw-hataw ng bola ay hindi pa regular na gagawin. Ang mag-ama ay pakaway-kaway sa mga natatanaw nilang kaibigan na nag-golf din habang nagdidiskusyon. It was too stupid for that branch na to detect the error at the same time, Papa. Mahigit 1 linggo saka nalaman na may isang depositor na nalagyan ng computer ng 10 milyong piso. Oh my gosh, sobrang pagpapabaya. What an oversight. Ang gwapong mukha ni Cyrus ay namumula-mula sa init ng araw na tumatama sa kanyang balat. Naroon na-reprimand naman ang manager at ang bank teller sa Cyrus. While in fact the record ng manager ay tiyak na marurumihan dahil sa kapalpakang iyan at wala na siyang maaasahang promosyon mula sa board. Relax ang tono si Sylvester pero halatang hindi niya minamalit ang nangyari. Then what are we doing? Bakit patatalgilin pa itong lalo sa pamagitan ng pagpapaimbestigahan niyo sa akin sa babaeng ito na hindi nagsoli ng 10 milyong piso napunta sa kanyang bank account? Cyrus na pag-usapan ng board na dadaanin muna sa hush na paraan ang pag-solve ng kasong ito. We want our money back of course, pero ayaw natin na maamoy ito ng press at mabigyan ng publicity. Dahil kung masama ito para dun sa hindi nagsauli ng 10 milyong piso, mas masama naman ang image ng ating bangko. Isipin mo na lang, computer age na ngayon, nagkamali pa ang pinakamalaking branch pa naman ng ating bangko. Katawa-tawa tayo, Cyrus, to think na natapos na ang 1 linggo at saka na-detect ang mali. Sa kagustuhan ng ating manatili ang good image ay hindi naman natin kagad nakasuhan ng babaeng ito para siyang sinuwerte. Siya na nga nagkaroon ng 10 milyon na walang kahirap-hirap. Tayo pa ang parang nag-iingat na huwag mabulgar ang kanyang ginawa. Aba papa, pag nanakaw pa rin yun, you just don't keep silent when you have that big amount of money in your bank account, accidentally. Kaya nga ang gusto ng board ay kaad ka na makapagkita sa babaeng ito. Confront her privately. Paaminin mo, total hindi naman talaga siya makapagkakaila. Dahil 3 beses siyang nagpabalik-balik para mag-withdraw ang buong 10 milyong piso. Alamin mo kung ano ang nangyari sa pera, kung hindi pa naman nagasta. Convince her to return the money at bibigyan na lamang natin siya ng pabuya. At kung nabawasan na, isoli niya yung hindi niya nagasta. Pero kailangang malaki ang may sauli niya. Huwag kang pumayag na malaking ang nabawas sa 10 milyon. Your job is to retrieve the bigger portion of the money, son. Isang tabinging hataw ng club ang naibigay ni Sylvester sa bola. Napailing ang matanda nang makita ang kanyang bola ay sa lubong bumagpak. It's a hell of an assignment, Papa. Paano kung magmatigas ang babaeng ito? Itong si Dorothea Bugari. Hindi magsasoli ng inaasahan ninyong malaking portion ng 10 milyong piso. Bakit naman siya matataranta sa pagsoli? Kitang-kita naman parang nag-aalanganin tayo sa pagtugis sa kanya. Ang bad temper na si Cyrus ay lalong lumutang. Kaya nga ikaw mismo ang pinadala ko para sa trabahong ito, Cyrus. Gamitin mo ang lahat ng paraan. Talino, charm, tricks, para lamang makumbisi mo ang babaeng ito na manig sa kanya ang honesty at magsoli siya ng perang hindi sa kanya. And then kung talagang magmatigas, pag-uusapan uli ng board kung anong dapat gawin. Maybe we'll sue her, who knows? But that would be the last alternative, of course. It would be hard to deal with this kind of woman, Papa. I know, but this is a good experience for you. Kapag ikaw ang nanaig sa ganitong klaseng tao, believe me, anumang napakakomplikadong sitwasyon na kailangan mong sagupain in the future ay mamaniin mo na lang. Take this as a big challenge, Cyrus. Gawin mo ang anumang approach na inaakala mong effective. But be quick, dahil alam mo na naman, madaling ubusin ang pera. Tinapik-tapik pa ni Sylvester sa balikat ang nag-iisang anak.
Tumahimik na lamang si Cyrus. Si Dorothea Bugari ay isang pangalan na mukhang bibig na sa conference room ng mga board of directors at chairman ng bangko. Isang pangalan na pinag-uusapan ng pabulong ng mga tauhan ng bangko sa branch na yun sa recto. Isang pangalan na parang gustong ituring na nightmare ni Cyrus. Galit na galit siya sa pangalan na ito. Dahil para sa kanya hindi naman talaga dapat patawarin ng isang babae pa naman na nag-interest ng perang hindi dito pinaghirapan. Kung siya ang masusunod, dapat ay damputin ng babaeng ito, pusasan at ikulong. Kung maaari pa ngayon wala ng bayad o payansa. Malas lamang niya talaga dahil heto at dadaanin pa muna sa hima si Dorothea Bugari at siya ang gagawa noon. Mamayang hapon ay dadating na sa kanya ang personal data ni Dorothea Bugari. Nagdispatch na kasi sila ng private investigator para dito. Malalaman niya ang personal profile ng babae. Bukod sa edad, kung saan nakatira, kung sino ang mga magulang, marami pa siyang malalaman kay Dorothea. Materyoso ba itong kaya't hindi na binitawan ng 10 milyon kahit alam naman ito na hindi maaaring hindi siya hahabulin ng bangko? Ambisyosa ba ito kung kaya't gustong maging instant rich at makisalamuhan na kagad sa iba pang mayaman? Talaga bang sanay na itong magnakaw kaya't imposible nang may sauling ang naligaw na 10 milyong piso? Wala namang interes si Cyrus na alamin kung ano ang itsura ni Dorothea. Ito ba ay maputi, matangkad at payat? Para sa kanya kasi hindi naman dapat pang pagkaabala ng aspetong pisikal ng ganitong klase ng babae. Pero naisip na niya ngayon na tama ang kanyang papa. Isa nga itong malaking hamon sa kanya. Hindi siya dapat mabigo na mabawi ang buong halaga o kaya ang malaking bahagi man lamang ng halaga. Nakasalalay dito ang reputasyon ng isang baguhan na katulad niya. Okay, captain siya sa bar, pero effective ba siya makipag-deal sa ibang klaseng tao? Anak pa naman siya ng chairman of the board ng bangkong ito. At ang kanyang papa ay kilala bilang isang world-class industrialist. Malaki ang expectation sa kanya. Hindi siya dapat masira sa kung sinong taga-tondo. Isang sales girl ng isang, ano nga bang department store yun? Naririto na kaagad ang pagkakataon para maipakita niya na he is father's sons, intelihente, sharp at clever. He might not like the job, but this is the job. At gagawin niya ang lahat para walang gaanong damage na magawa ang Dorothea Bugari na ito sa kanilang bangko. Image-wise or money-wise. Pero kailangan sigurong makaisip din siya ng paraan kung paanong pagkatapos niyang makuha ang pera ay makulong pa rin ang babaeng iyon para magtanda. Magagawan din naman siguro ng solusyon kung paano iyon makulong na hindi maisakripisyo ang image ng kanilang bangko. Sabay na umuwi ang mag-ama pagkatapos nila sa The Orchard Golf Course. Makaraan ng 1 oras ay pareho na silang nasa mansyon nila sa Forbes Park. At dumating kaagad ang private investigator na binayaran ng Bank of Alliance para mag-research sa pagkatao ni Dorothea Bugari. Sa opisina nila sa kanilang home library na tinanggap ni Cyrus ang private detective. Isang malaki at makapal na brown envelope ang ibinigay nito sa binata habang nakaupo sa likod ng executive desk si Cyrus. Inilabas ni Cyrus ang laman ng envelope. Ang una niyang nakita ay ang malaking litrato ng isang babaeng maganda ang mukha, maputi at matangkad. Naka-uniforme, halatang pang sales lady. Bumababa ito sa jeep nang makuna ng candid shot na iyon. Siguradong hindi alam ni Dorothea na siya pala ay nakuna ng larawan. Yan po ang subject of investigation, sir. Teya po kung siya ay tawagin ng mga kaibigan at kakilala. Nagpaliwanag kaagad ang detective. Pinag-aralang mabuti ni Cyrus ang litrato. Hinanap niya sa magandang mukha ang mga palatandaan ng kasakaman at kasamaan. Maamo sana ang mukha, pero ang expression ay matigas. Ang ibig nang sabihin nito ay matapang gumawa ng krimen ng babaeng ito. Naging ganap na ang masapang impression niya kay Dorothea Bugari. Tinunghayan naman niya ang information sheet ni Dorothea. Sa tondo nakatira, kaya naman pala. Napaismid ang binata. Dala ang maliniyang pagkakakilala sa tondo. Nagtatrabaho bilang sales girl sa SM. Swerte pa ng SM hindi nila nagawang kahera ito. Kung nagkataon malaki rin siguro ang nawala kay Henry C. Napapailing naman si Cyrus. Ang edad ay bata pa, 21 years old lamang. College level, nakatapos hanggang 3rd year sa kursong education. Kinilabutan si Cyrus. Muntik na palang maging guro ang babaeng ito. Salamat na lamang at hindi natuloy, kundi madudulong isa ng marangal na profesyon na iyon. Dalaga pa, at wala namang kriminal. Record, pero ngayon ay meron na. Isang napakalaking krimen kung tutuisin. Nagsalita si Cyrus sa private investigator. Okay, as of now, I have all I need. Tatawagan ka na lang kung may kulang pa dito o may ipagagawa ka pa sa'yo. Yes, Mr. Gwanson. Masayang tinanggap ng detective ang checking inabot ni Cyrus bilang bayad sa kanyang serbisyo. Nakalis na ang investigador. Nakatitig pa rin si Cyrus sa litrato ni Dorothea Bugari. Talagang maganda.
Kaya nakakapanghinayang din naman. Ito ang klase ng babaeng kung hindi niya alam ang tunay na kulay, ay titigilan niya ng kotse kapag nakikita niyang nag-iisang nakatayo sa isang hindi mataong lugar at naghihintay ng masasakyan. Ito ang klase ng dalaga na kapag nakikita niyang nasa gipit na sitwasyon, he will go out on his way to help. Pero ganitong alam niya kung anong nasa likod ng maganda nitong mukha. Hindi niya mailagay sa sarili sa isang katayuan na nakikipagpalagayang loob dito. So paanong atake o approach ang gagawin niyan kay Dorothea? Ang misyon niya ay nangangailangan ng tamang timplada. Maaari siyang maging kaibigan. Maaari rin naman siyang mag-adapt na nananakot na image sa babaeng ito. Depende nga iyon. Trick ba ang paiiralin niya? Cleverness o pagbabanta? Panunuyo kaya? Ay, imposible yun. Hindi niya masikmura. Dahil sa kaloob-looban niya ay galit siya sa babaeng ito. Minumura niya ito araw-araw ngayon. Nandidiri sa isang kawatan, kababaeng tao pa naman. Pero makakapamili ba sinang ayon sa gusto niya? Hindi. Dahil ang estilong kanyang gagamitin ay naaayon sa ipakikita sa kanya ni Dorothea. Kung ito ay magpapatay mali siya, kailangan niyang makipaglapit, makipag-usap, alamin kung paano ito mapapaamin kagad na may kasalanan nga ito. Kung ito ay iiwas, kailangan niya itong masukol. Kung ito ay magagalit, kailangan niya itong yanigin. Kung ito ay magpapakit, kailangan niya itong daanin sa pagpapakit din.